Magandang hapon, mga Repa Pits. Time check, 4:30 p.m. Wala tayong ride today. So kung accidentally nagawi ka dito sa channel ko, ako nga pala si Bongski, do videos on cycling and outdoor adventures, then some tutorials. So by the way, ang video natin for today is for clutch attachment replacement. So I'm planning to replace na rin yung existing clutch attachment ko dun sa clutch shoes ko. By the way, andito siya. So kung nakikita nyo, yan o. Upod na siya. So yellow yung gamit ko ngayon. So actually nakadalawang palit na ako niyan. So I'm planning to try din itong blue clutch attachment. So by the way, hindi ito sponsored video. So gusto ko lang din i-share yung kung paano mag-replace ng clutch attachment. So step by step i-share ko dito sa video na to. Ride test ko rin siya dito lang sa amin sa malapit para at least ma-familiarize ko rin yung kung paano yung play nitong clutch attachment na to na blue. Kasi sanay ako dun sa yellow na medyo maluwag siya. Ako nabanggit ko na there are 3 types of clutch attachment nitong brand na nabili ko. May color coding siya based on sa free play nila. So yung yellow na existing na ginagamit ko, 6 degrees siya. Then yung blue na itatry natin ngayon is 2 degrees. Then yung red, yun na yung pinaka-stable. 0 degree siya. Free play means yung laro niya, yung laro nung paa mo, laro nung clutch attachment mo kapag nakakabit na siya sa clutch pedal. So yun yung color coding scheme. Parang sa traffic na yun. Para sa kotse, may coding din sila. So, ayun, yun siya. Para at least meron lang din kayong idea. First step. Yan, lagay lang tayo ng masking tape sa big bone first metatarsal. After mo malagyan yan, yung kabila naman sa fifth small metatarsal. Pag nakapa mo na yan, lagay ka lang ng markings. Yan yung magiging guide natin para ma-align yung bagong clutch attachment. So pareho lang yan. Both sides need mo lagyan ng masking tape, then kakapain mo yung metatarsal mo. Yan, tinuturo ko na yung big bone metatarsal at small metatarsal. So parehong sides, same lang din ang process.
Yan guys, nasa second part na ako. Nakabit ko na tong bagong cleats attachment, which is yung blue. So kanina yung first part natin is nakita nyo naglagay ako ng masking tape. So both sides, left and right, kahit sa isang pair. So we need to mark kung nasaan banda yung location ng first bony metatarsal. Then dun sa other side is you need to find din yung fifth metatarsal mo. So ito yung magiging guide natin para i-align natin yung magiging location ng bagong cleats attachment, which is ito yung blue. Siya. So, ito isa ring pair. So bali ang magiging guide natin, eto, this one. Yan siya. Dapat, bali ito yung alignment natin. Based on dun sa markings kung nasaan yung location nung first metatarsal natin, which is eto, this one. Yan. Yan. Hindi ko masyado mapakita. Yun siya. So, dapat should be ito yung marking niya, oh. Dapat actually hindi ko pa siya hinigpitan yung attachment. As you can see, dapat siya below your first metatarsal. As you can see, naka-align siya, oh. Para hindi mapiga yung pinaka bony metatarsal mo, kasi yun ang nagkukos ng numbness pagka like for example sa akin, based on experience, na pag masyado ng malayo yung mga previous na attachment ko ng cleats, namamanhid siya katagalan. So yung second na palit ko, medyo nag-okay na siya nung na-align ko siya. So dapat siya, as you can see, dito, yan yung pinaka markings niya. Dapat nasa ilalim siya. Nasa ilalim siya nito, this one. Ito yung pinaka alignment ng, pakita ko ha. Yan, ito, this one. Yung marking ng metatarsal mo, dapat nandito siya sa ilalim, hindi siya nasa gitna, para hindi siya naiipit during your rides, and then especially yung mga long rides, pag matagal ka nang nagra-ride, mararamdaman mo yung numbness. So ibig sabihin hindi aligned yung cleats attachment mo sa cleats pedal. That's why nagkukos siya ng numbness. So for this one, i-align natin siya. Yan. Yan siya. So as you can see, nasa ibabaw. Nasa ilalim pala siya, sorry. Nasa ilalim nung pinaka-guide natin. This one. So yan yung markings niya. Yan yung markings. Sorry guys, hirap ipakita. Yan. Angat ko na lang siya. So ayan, ganon siya. As you can see dun sa alignment, ito yung markings ng metatarsal ko. Then yung pinaka first metatarsal. So dapat yun nasa ilalim siya. So yan, inalign ko na siya. So hihigpitan ko na lang din siya. So ganon yung usually na ginawa ko nung second time ng cleats attachment. So nakakita ako ng improvement din. Mas lesser na rin yung numbness. Ramdam mo siya tsaka yung lapat nung paa mo and yung pedaling power mo. Mas stable siya. So ayun, meron pa akong last part.
So after this one na na-align mo na siya, tapos higpitan na lang natin siya para stable na rin siya. Mga Repa Peeps, nasa third part na tayo. As you can see sa video, binidyohan ko yung direction ng paa ko and yung natural arc niya, which is facing outward. So for this part, need mo i-align yung attachment mo. It's either your toe is facing outward or inward. Ibig sabihin kung yung paa mo is facing siya palabas or paloob, yun na magiging alignment mo dun sa cleats attachment mo. So gawin natin yun, guys. So yun guys, kanina na-check natin yung natural arc ng paa natin kung facing inward or outward. In my case, so yun siya, facing outward yung sa akin kanina dun sa third part natin na video. So you need to align then yung cleats attachment kung outward yung, on my case nga, outward siya. So dapat, yan o. So facing outward siya, dapat i-align mo siya outward din. Align mo na lang din dun sa direction ng paa mo para totally stable siya. So ito na yung last part. So yung una, so you need to look yung first big metatarsal mo and then yung fifth, which is this one nga. Then yung fifth, para totally align yung cleats mo, and then yung alignment niya, ito yung pinaka-level niya. So dapat kung ito yung level mo, nandun siya sa pinaka-ilalim, hindi siya dapat nakapatong dun sa mismong center nung, kasi ito yung first and fifth alignment nung big and small metatarsal mo. Dapat nasa ilalim siya nito, yung cleats, ito yun. Ito yung level niya. To avoid numbness, lalo pagka nasa long ride ka. So mararamdaman mo naman yun eh. So don't forget to dala ka lang ng tools para while nira-road test mo siya, pwede ka mag-adjust. Mararamdaman mo naman yun eh. So yun mga Repa Peeps, salamat sa panonood. Yun na yung last part ng tutorial video natin. So I hope na meron kayo napulot na konting idea dun sa shinare ko na step by step process ng pagpapalit ng cleats attachment. So baka meron lang kayong pwedeng i-suggest or baka merong need na i-correct dun sa shinare kong process. So comment down below lang kayo. So ako naman, i-accept natin yan. Hindi naman tayo perfect and hindi naman tayo pro. So nag-share lang din ako ng alam ko lang. So maraming salamat sa panonood. And yun nga, kung bago ka lang dito sa channel ko, napadaan ka lang, please like, share, and subscribe. Patulong lang din sa channel ko. So I'll see you on my next content. And ride safe.